Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at tadhana? Samahan ninyo akong muli, mga minamahal kong tagapakinig, sa isa na namang paglalakbay na puno ng damdamin. Sabi nila, ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado sa buhay, pero paano kung ang taong inakala mong pinakamababa ang siyang magiging susi pala para buksan ang matagal mo nang isinarang puso. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Bituin at Dalisay sa Alas ng Puso. Tapos ka na. Ang tatlong salitang iyon ay binitiwan ni Bituin Alcantara na walang anumang bahid ng emosyon, malamig, matigas, pinal. Sa kabilang linya ng kanyang state-of-the-art na telepono, narinig niya ang pag-ungol at pagmamakaawa ng isang senior executive, isang lalaking naglingkod sa Alas Langit Airways sa loob ng 15 taon. Ngunit para kay Bituin, ang katapatan ay may expiration date. At ang sa lalaking ito ay nagtapos na 1 minuto ang nakalipas nang aminin nito ang isang maliit na pagkakamali sa logistics. Pero Miss Alcantara, pinatay na niya ang tawag. Hindi niya kailangan ng mga palusot. Ang kailangan niya ay resulta. Ibinulsa niya ang telepono at inilibot ang tingin sa pribadong hangar. Sa harap niya, ang bearcopter ng kumpanya, isang Augusta Westland A109, ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Isang simbolo ng kanyang kapangyarihan, bilis, at walang kapantay na tagumpay. Siya si Bituin Alcantara, ang reyna ng himpapawid, ang CEO na nag-angat sa Alas Langit Airways mula sa pagkalugi tungo sa pagiging pinakamalaking airline sa bansa sa loob lamang ng 5 taon. At sa araw na ito, lilipad siya patungo sa pinakamalaking kasunduan sa kanyang karera. Isang multi-million-dollar contract na hindi lang magpapatibay sa kanyang imperyo, kundi magpapatunay rin sa kanyang ama, ang lalaking laging tumitingin sa kanya na parang isang depektibong piyesa na siya ay karapat-dapat. Lahat handa na? Tanong niya sa kanyang assistant na si Sandra na nagmamadaling sumunod sa kanya. Yes, ma'am. Si Captain Valderrama ay nag-aantay na lang sa'yo. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang stiletto-clad na paa patungo sa helicopter, tumunog ang telepono ni Sandra. Isang sulyap lang sa mukha ng kanyang assistant, pamumutla at panlalaki ng mga mata, at alam na ni Bituin na may mali. Isang malaking pagkakamali. Ano yon? Aniya, ang boses ay nagbabadya na ng panganib. Nanginginig na sabi ni Sandra. Si Captain Valderrama po, ma'am, na aksidente sa daan. Papunta na sa ospital. Para kay Bituin, ang mga salitang yon ay hindi nagdala ng awa, kundi ng purong galit. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang kasunduan, ang patunay sa kanyang ama. Lahat ay nakasalalay sa paglipad na ito. Kumuha ka ng kapalit ngayon na. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na hangar. Sinubukan na po, ma'am. Halos pabulong na sagot ni Sandra. Lahat ng backup pilots natin ay nasa biyahe. Ang pinakamalapit ay 4 na oras pa bago makarating dito. 4 na oras. Sa loob ng 4 na oras, ang kasunduan ay mapupunta na sa kanyang kalaban. Hindi maaari. Hindi niyo ba ako kilala? Sigaw niya sa mga ground crew na nagkumpol-kumpol sa takot. Ako ang nagpapasweldo sa inyong lahat. Gawin ninyo ang trabaho ninyo. Maghanap kayo ng kahit sinong marunong magpalipad nito. Ang kanyang galit ay parang isang bagyo. Walang sinumang makalapit. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang kontrol, lahat ay nawawala. At sa gitna ng kaguluhang iyon, may isang tunog na namumukod tangi. Isang mahinahon, ritmikong tunog. Squeak, swish. Squeak, swish. Napalingon siya sa pinanggagalingan ng tunog. Sa isang sulok, isang lalaking nakauniforme ng janitor ang nagmumop ng sahig. Tila walang pakialam sa nangyayaring krisis.
Payapa itong nagtatrabaho, bawat galaw ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Ang kalmadong presensya nito sa gitna ng kanyang nag-aalab na mundo ay isang insulto. At ikaw, sigaw niya, itinuturo ang lalaki. Wala ka na bang ibang gagawin kundi maglinis dyan habang nagugunaw ang mundo ko? Huminto ang lalaki. Dahan-ahan itong lumingon. Ang kanyang mga mata, malalim, kalmado, at may lungkot na tila hindi nababagay sa isang tagapaglinis, ay tumitig sa kanya. Hindi ito natakot. Hindi ito nagulat. Tumingin lang ito sa kanya, tapos sa helicopter, at bumalik ulit sa kanya. Pagkatapos, sa isang boses na mahinahon ngunit malinaw, sinabi nito ang mga salitang hindi kailanman inasahan ni Bituin. Kaya ko pong paliparin yan, ma'am. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos ay isang tawa. Isang mapakla. Hindi makapaniwalang tawa ang kumawala mula sa lalamunan ni Bituin. Tiningnan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Ang kupas nitong uniforme, ang gasgas nitong sapatos, ang mga kalyo sa kamay na nakahawak sa mop. Isang hamak na tagapaglinis. Ikaw? Anya, ang bawat salita ay puno ng pangungutya. Anong alam mo sa pagpapalipad? Baka ang kaya mo lang ay walisin ang alikabok sa loob niyan. Hindi sumagot ang lalaki. Ang mga mata lang nito ang nanatiling nakatitig sa kanya. May isang bagay sa likod ng mga iyon na hindi niya mabasa. Isang dignidad na hindi niya kayang sirain. Ang pagmamatigas nito ay lalong nagpagalit kay Bituin. Sa sobrang desperasyon at galit, isang hamon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang hamon na puno ng kamandag. Lumapit siya sa lalaki. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula rito. Sige, sabi niya na may mapait na ngiti. Patunayan mo. Paliparin mo ang helicopter na to. Huminto siya. Hinayaang mabitin sa hangin ang kanyang mga salita habang tinititigan ang mga mata ng lalaki. At pakakasalan kita. Inaasahan niyang makakita ng takot, ng pag-atras. Ngunit wala. Walang nagbago sa mukha nito. Sa halip, binitiwan ni Dalisay ang mop. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong hangar. At nang walang anumang salita, tumalikod ito sa kanya at nagsimulang maglakad. Hindi papalayo, kundi papunta. Papunta mismo sa Berkopter na may determinasyon sa bawat hakbang. Iniwan nitong nakatanga si Bituin Alcantara, ang reyna ng himpapawid, na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang bawat hakbang ni Dalisay papunta sa helicopter ay isang pakikipaglaban. Ang hangin sa loob ng hangar ay tila bumibigat, puno ng mga alaala na matagal na niyang ibinaon. Ang amoy ng jet fuel, ang lamig ng metal sa ilalim ng kanyang mga daliri nang hawakan niya ang pinto ng cockpit. Lahat ay mga multo mula sa isang buhay na kanyang tinalikuran. Isinara niya ang pinto at kasabay nito ang ingay ng nagpapanik na mundo ni Bituin Alcantara sa labas. Dito sa loob, sa masikip na espasyo ng cockpit, mas malakas ang kalaban. Ang kalaban na nasa loob mismo ng kanyang isipan. Umupo siya sa silyang pangpiloto. Perpektong lapat. Isang pakiramdam na sabay na pamilyar at masakit. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw na may sariling isip. Dumadapo sa mga switch at lever na para bang kahapon lang ay huli niya itong ginawa. Ang pre-flight check ay parang isang dasal na matagal na niyang hindi nabibigkas. Ngunit ang mga salita ay nakaukit pa rin sa kanyang kaluluwa. Flick, click, where? Nang buhayin niya ang makina, ang paunang ugong nito ay nagpadala ng panginginig sa buong katawan niya. At kasabay ng ugong na yon, isang tunog mula sa nakaraan ang bumulong sa kanyang tainga. Isang halakhak, ang halakhak ni Isla. Lipad, mahal ko. Ipakita mo sa kanila kung gaano kagaling ang asawa ko. Napapikit si Dalisay ng mariin.
Ang imahe ng kanyang asawa, ang ngiti nito na mas maliwanag pa sa araw, ang mga mata nitong puno ng pagmamahal ay sumulpot sa kanyang isipan. Ang alaala ay isang matamis na lason, isang paalala ng lahat na lahat nang nawala sa kanya sa himpapawid. Ang himpapawid na dati ay kanyang paraiso, ngayon ay kanyang impyerno. Sa likuran, naramdaman niya ang pag-upo ni Bituin. Hindi niya ito kailangang lingunin para malaman na ang babae ay puno ng pagdududa at takot. Nakahawak ng mahigpit sa upuan, nag-aabang sa kanyang pagkabigo. Ngunit ang isip ni Dalisay ay wala na roon. Nakikipagbuno siya sa mas malaking demonyo. Hinawakan niya ang cyclic stick. Ang kamay niya ay hindi nanginginig. Ang kanyang pulso ay kalmado. Dito, sa silyang ito, siya ay higit pa sa isang tagapaglinis. Siya ay isang hari na bumabalik sa kanyang trono. Dahan-dahan niyang itinaas ang helicopter. Walang biglaang galaw. Walang pag-aalinlangan. Ang pag-angat nila mula sa sahig ng hangar ay kasing kinis ng pagdampi ng isang balahibo sa tubig. Isang perpektong pag-angat na sumisigaw ng libu-libong oras ng pagsasanay at karanasan. Mula sa kanyang peripheral vision, nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng mga ground crew sa ibaba. Ngunit ang tanging reaksyon na mahalaga sa kanya ay ang katahimikan mula sa likuran. Ang katahimikan ni Bituin ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Iyon ang katahimikan ng isang taong nagsisimulang questionin ang lahat ng kanyang akala. Habang binabagtas nila ang himpapawid, ang syudad ng lungsod ng Gintong Palad ay parang isang kumikinang na karpet sa ilalim nila. Ngunit hindi ito tinitingnan ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga instrumento. Sa abot tanaw, nakikinig siya sa bawat ugong ng makina, sa bawat ihip ng hangin. Muli, siya at ang makina ay iisa. Hanggang sa bigla itong nangyari, isang malakas na pagyanig, isang biglaang pagbagsak, turbulence. Ang hangin ay biglang naging isang kalaban, sinusubok na sila ay ilihis sa kanilang landas. Sa likuran, narinig niya ang isang pigil na singhap mula kay Bituin. Sa salamin, nakita niya ang anino ng takot sa mukha ng babae. Ang reyna ay isa na lamang ordinaryong mortal na natatakot sa kamatayan. Ngunit si Dalisay ay hindi natinag. Para sa kanya, ang bagyo sa labas ay walang-wala kumpara sa bagyo sa loob niya. Habang kinokontra ng kanyang mga kamay at paa ang bawat hagupit ng hangin, ang isip niya ay bumalik sa gabing iyon. Ang gabi ng aksidente, ang tawag sa radyo, ang balita na sumira sa kanyang mundo. Hindi ngayon, sabi niya sa sarili, hinding-hindi na muli. Ang kanyang mga galaw ay naging mas tiyak, mas matatag. Hindi ito pakikipaglaban sa hangin. Ito ay isang pangako. Isang pangako sa alaala ni Ila at sa kinabukasan ni Sinag. Ang kanyang anak ang dahilan kung bakit niya tinalikuran ang langit. At hindi niya hahayaang ang langit na ito ang kumuha sa kanya palayo rito. Matapos ang ilang nakakakabang sandali, dumaan sila sa turbulence. Ang pagyanig ay napalitan ng isang matiwasay na paglipad. Ang katahimikan sa loob ng helicopter ay mas malalim ngayon, mas mabigat. Nang sa wakas ay natanaw na nila ang helipad ng kanilang destinasyon. Dahan-dahan at maingat niyang ibinaba ang helicopter. Ang paglapag nito ay napakakinis, halos hindi maramdaman. Para sa isang sandali, wala nang gumalaw. Ang tanging maririnig ay ang unti-unting paghina ng ugong ng mga propeller. Pinatay niya ang makina. Sa katahimikang sumunod, huminga siya ng malalim. Tapos na, nagawa niya. Bago pa man siya lumingon, nagsalita si Bituin mula sa likuran. Ang boses nito ay iba na. Wala na ang pangungutya, wala na ang galit. Ang naroroon ay isang bagay na hindi pa naririnig ni Dalisay mula sa babae. Pag-aalinlangan, paghanga. Sino ka? Hindi sumagot si Dalisay. Binuksan niya ang pinto ng cockpit at bumaba.
Ang kanyang mga binti ay bahagyang nanginginig mula sa pinaghalong tensyon at alaala. Tumayo lang si Bituin sa kanyang kinauupuan, nakatingin sa likod ng lalaking nagligtas sa kanyang karera. Ang lalaking inalok niyang pakasalan kapalit ng isang paglipad. Ang lalaking naglakad palayo na para bang walang nangyari. Ngunit bago pa man tuluyang makalayo si Dalisay, isang nagmamadaling si Sandra ang sumalubong kay Bituin. May hawak na isang manipis na folder. "Ma'am, nakuha ko na po. Ang 201 file niya." Binuksan ni Bituin ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang impormasyon. At doon, sa ilalim ng larawan ng lalaking nakasuot ng uniforme ng janitor, nabasa niya ang mga salitang nagpabago sa lahat. Pangalan: Dalisay C. Rosario. Dating: posisyon: kapitan. Helicopter pilot, hukbong himpapawid ng Pilipinas. Ang tagumpay ay may lasa ng pinakamahal na champagne, ngunit ngayong gabi, para kay Bituin Alcantara, ito ay may lasa ng abo. Nakatayo siya sa harap ng salaming pader ng kanyang penthouse, hawak ang kopita na hindi nababawasan ng laman. Sa ibaba, ang lungsod ng Gintong Palad ay isang dagat ng mga kumikinang na ilaw, isang testamento sa kapangyarihan at ambisyon. Ang kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon ay nakapatong na sa kanyang mesa, pirmado at selyado. Nanalo siya. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nagdiriwang siya. Ngunit ang isip niya ay wala roon. Lumilipad ito pabalik sa loob ng helicopter, sa katahimikan sa pagitan niya at ng piloto. Sa paraan ng paghawak nito, sa mga kontrol na may pag-iingat na parang isang bagay na sagrado. Sa mga mata nitong nakita niya sa salamin, kalmado sa gitna ng panganib, ngunit may dalang bigat na tila pasan ang buong mundo. Kapitan Dalisay Rosario. Paulit-ulit na umikot ang pangalan sa kanyang isipan. Isang kapitan na nagtatago sa likod ng isang mop. Isang agila na nagpapanggap na isang maya. Bakit? Anong trahedya ang nagtulak sa isang taong ganoon kahusay para talikuran ang himpapawid at yakapin ang sahig? Ang hindi pagkakaalam ay isang bagay na kinasusuklaman ni Bituin. Ang mga palaisipan ay para sa mga mahihina. Siya ay isang babae ng mga sagot, ng mga solusyon, at ang misteryong ito, ang misteryo ni Dalisay Rosario, ay isang problemang kailangan niyang lutasin. Ibinaba niya ang kopita. Kinuha ang susi ng kanyang itim na sedan. Mayroon siyang isang alok na alam niyang hindi matatanggihan ng sinuman. Kahit pa ng isang misteryosong dating kapitan, ang pagmamaneho mula sa sentro ng Karangyaan patungo sa baryo Mahinahon ay parang paglalakbay sa ibang mundo. Ang malalapad na kalsada ay naging makikitid na eskinita. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga dikit-dikit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang itim na perlas sa gitna ng putikan. Bawat pagdaan niya ay sinusundan ng mga mapanuring mata ng mga residente. Ngunit hindi alintana ni Bituin ang kanilang mga tingin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang layunin. Natagpuan niya ang address mula sa file, isang maliit, malinis na paupahan sa dulo ng isang eskinita. Kumatok siya ng 3 beses. Ang tunog ay malakas at may awtoridad. Nang bumukas ang pinto, ang lalaking sumalubong sa kanya ay malayo na sa pilotong nagligtas sa kanya kanina. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at shorts. Ang buhok ay bahagyang magulo. Ang mga mata nito ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat na agad na palitan ng pag-iingat. "Ma'am Alcantara," sabi ni Dalisay. Ang boses ay magalang ngunit malamig. "Mr. Rosario," sagot ni Bituin, dumiretso sa punto. "Hindi ako magpapaligoy-ligoy. Narito ako para alukin ka ng trabaho." Hindi siya pinapasok ni Dalisay. Nanatili itong nakatayo sa may pinto. Ang katawan ay nagsisilbing harang. "May trabaho na po ako, ma'am." Ang pagmumop ng sahig, bahagyang tumaas ang kilay ni Bituin. "Huwag tayong maglokohan.
Nakita ko kung paano ka magpalipad. Ikaw ang pinakamagaling na pilotong nakasama ko at kailangan kita. Pumasok siya sa loob nang walang paanyaya. Ang kanyang presensya at mamahaling pabango ay tila hindi bagay sa simpleng silid. Inilibot niya ang tingin. Isang maliit na mesa, 2 upuan, isang lumang sofa, at isang dekuryenteng bentilador na umuugong sa sulok. Malinis, payak. At para kay Bituin, kulang na kulang. Gusto kong maging personal pilot kita, sabi niya. Humarap kay Dalisay. Full-time, on-call. Sasabihin mo lang ang presyo mo. Ano man ang hilingin mo, ibibigay ko. Doblehin, triplehin ang sweldo mo ngayon. Isang bagong bahay, kotse, edukasyon para sa pamilya mo. Sabihin mo lang, ito ang kanyang sandata, pera at kapangyarihan. Ang mga ito ang nagpapatakbo sa mundo. At sigurado siyang ito rin ang magpapaikot sa mundo ni Dalisay. Ngunit si Dalisay ay hindi natinag. Isinara niya ang pinto at humarap sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. Salamat po sa alok, ma'am, pero hindi po ako interesado. Ang pagtanggi ay parang isang sampal sa mukha ni Bituin. Hindi siya sanay na hindi nakukuha ang gusto niya. Lahat ng tao ay may presyo, Mr. Rosario. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dalisay. May mga bagay na hindi nabibili ng pera, ma'am. Tulad ng ano, hamon ni Bituin. Katahimikan, kaligtasan, lahat yan ay kayang bilhin. Tumingin si Dalisay sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan. Nang muli itong magsalita, ang boses nito ay may bigat na ng isang trahedya. Masyado nang malaki ang kinuha sa akin ng langit. Ma'am Alcantara, hindi ko nahahayaang may kunin pa ulit. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Bituin ang pader. Isang pader na gawa sa sakit at pagkawala na hindi kayang tibagin ng kahit gaano kalaking pera. Natalo siya. At habang tinititigan niya ang matigas na anyo ng lalaki, isang pakiramdam ng pagkabigo ang gumapang sa kanya. Tumalikod siya, handa nang umalis. Handa nang tanggapin na ang palaisipang ito ay hindi para sa kanya. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang maliit na boses ang bumasag sa tensyon. Tatay, isang batang lalaki, mga 5 o 6 na taong gulang, ang tumakbo papasok mula sa isang silid at yumakap ng mahigpit sa binti ni Dalisay. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Ang matigas na anyo ni Kapitan Dalisay Rosario ay natunaw. Ang pader na nakapalibot sa kanya ay gumuho. Binuhat niya ang bata at ang mga mata niyang puno ng lungkot kanina ay napuno ng isang uri ng pagmamahal na hindi pa kailanman nakikita ni Bituin. Dalisay, walang hanggan at lubos. Sinag, anak, sabi ni Dalisay. Ang boses ay malambing at puno ng pag-aalaga. Anong ginagawa ng kampiyon ko? Nakatayo lang si Bituin sa gitna ng silid, hindi makagalaw. Nakatingin siya sa mag-ama, sa paraan ng pagtawa ng bata, sa paraan ng pag-ilaw ng buong mukha ni Dalisay. Ito pala. Ito ang kanyang mundo. Ito ang dahilan. Ito ang kayamanang hindi kayang bilhin ng pera. At sa sandaling iyon, alam ni Bituin na ang kanyang alok ay mali. Ang kanyang diskarte ay mali. Dahil ang susi para makuha ang piloto ay hindi pera o kapangyarihan. Ang susi ay ang maliit na batang lalaki na nagngangalang Sinag. Inakala ni Dalisay na matapos ang gabing iyon, hindi na niya muling makikita si Bituin Alcantara. Inakala niya na ang kanyang pagtanggi ay sapat na para itaboy ang isang reyna pabalik sa kanyang palasyo. Nagkamali siya. Kinabukasan, habang naghahanda sila ni Sinag ng almusal, isang kakatok na naman ang narinig nila sa pinto. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya si Bituin. Nakasuot ng isang simpleng tingnan, ngunit sigurado siyang napakamahal na bestida. May hawak na isang malaking kahon
na nakabalot sa makintab na papel. Ang kanyang ngiti ay pilit at halatang hindi sanay. Napadalaw lang, sabi nito. Ang boses ay mas malambot kaysa sa dati. May dala akong isang bagay para kay Sinag. Bago pa man makatanggi si Dalisay, sumilip na si Sinag mula sa likod ng kanyang binti. Ang mga mata ng bata ay nanlaki nang makita ang regalo. Pumasok si Bituin sa kanilang bahay na para bang isa itong teritoryong kailangan niyang pag-aralan. Maingat niyang inilapag ang kahon sa mesa. Si Dalisay ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan ang bawat galaw ng babae, ang isip ay puno ng pag-iingat. Ito ay isang taktika, isang bagong estratehiya. Hindi na pera ang ginagamit niya, kundi ang kahinaan niya. Ano po iyan? Tanong ni Sinag, puno ng pananabik. Ngumiti si Bituin, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Buksan mo! Sa tulong ni Dalisay, pinunit ni Sinag ang balot. Ang lumabas ay isang napakadetalyadong die-cast model ng helicopter na sinakyan nila. Isang Augusta Westland A109, kumpleto sa logo ng Alaslangit Airways. Ito ay hindi laruan. Ito ay isang collector's item. Isang bagay na ang presyo ay marahil katumbas na ng isang buwang upa nila sa bahay. Wow! Tatay, tingnan mo. Ang galing! Sigaw ni Sinag. Ang mukha ay nagliliwanag sa purong kaligayahan. At sa sandaling iyon, ang lahat ng depensa ni Dalisay ay bahagyang gumuho. Paano niya ipagkakait sa kanyang anak ang kaligayahang ito? Paano niya sasabihin na ang regalong ito ay hindi isang regalo, kundi isang pain? Tumingin siya kay Bituin. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahid ng pagkailang sa mukha nito. Tila hindi nito alam kung ano ang susunod na gagawin o sasabihin. Ang reyna ng himpapawid na kayang makipagnegosasyon ng milyon-milyong dolyar ay hindi alam kung paano makipag-usap sa isang 6 na taong gulang na bata. Ang realisasyong yon ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Dalisay. Ang isang pagbisita ay naging 2, tapos 3. Laging may dahilan si Bituin. Napadaan lang ako. May meeting ako malapit dito. May extra akong pagkain mula sa isang event. Palagi itong may dalang pasalubong para kay Sinag. Mga libro, mga laruan, mga pagkain na bihira nilang matikman. Isang hapon na abutan niya sila sa labas, pauwi mula sa eskwela. Sakto? Sabi ni Bituin, bumaba mula sa kanyang kotse. Mainit ang panahon. Mag-ice cream tayo. Tumanggi si Dalisay, ngunit si Sinag ay sumisigaw na sa tuwa. At sa huli, natagpuan na lang niya ang sarili na nakaupo sa isang maliit na ice cream parlor, kaharap ang pinakamakapangyarihang babae sa bansa, habang masayang kumakain ng tsokolate ice cream ang kanyang anak. Pinanood ni Dalisay si Bituin. Pinanood niya kung paano ito maingat na nakaupo, tila takot na madumihan ang kanyang puting damit. Pinanood niya kung paano ito pilit na ngumingiti sa mga kwento ni Sinag tungkol sa kanyang mga kaklase. Tapos po, sabi ni Sinag, may mantsa ng ice cream sa gilid ng kanyang bibig. Sabi po ng teacher ko, ang eroplano daw po ay parang malaking ibon. At doon, isang bagay na hindi inaasahan ni Dalisay ang nangyari. Tumawa si Bituin. Hindi ito isang pilit na tawa o isang magalang na pagngiti. Isa itong tunay, malakas, at masayang halakhak na tila nanggaling sa kailaliman ng kanyang dibdib. Isang tawa na nagpaliwanag sa kanyang mukha at nagtanggal sa lahat ng bakas ng pagiging CEO. Sa isang iglap, hindi siya si Miss Alcantara. Siya ay si Bituin na lang, isang babaeng natutuwa sa kwento ng isang bata. Ang tunog na yon ay nagpatigil kay Dalisay. Napatingin siya sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang babae sa likod ng reyna. Nakita niya ang isang bagay na pamilyar, isang bakas ng kalungkutan na katulad ng sa kanya. Habang naglalakad sila pauwi, mas naging komportable na ang pakiramdam.
Mahal na mahal mo talaga siya, no? Biglang tanong ni Bituin. Ang tingin ay nasa kay Sinag na masayang naglalakad sa unahan kot nila. Tumango si Dalisay. Ang usapan tungkol kay Sinag ay ang tanging bagay na kayang magtanggal ng kanyang mga pader. Siya ang lahat sa akin, mahinang sagot niya. Nang mawala ang asawa ko, siya ang naging dahilan ko para bumangon tuwing umaga. Siya ang sinag ng araw ko sa gitna ng kadiliman. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon sa kanya. Marahil ay dahil sa paraan ng pagtingin nito kay Sinag. Mayroong pag-unawa, mayroong inggit. Huminto sila sa tapat ng kanilang bahay. Bago sila magpaalam, muling nagsalita si Bituin. Ang boses ay seryoso na. Ang alok ko ay nakatayo pa rin, Dalisay. Pero hindi na ito tungkol sa akin o sa kumpanya ko. Ito ay tungkol sa kanya. Itinuro niya si Sinag. Alam kong kaya mong ibigay ang lahat ng pagmamahal sa mundo. Hayaan mo akong tulungan kang ibigay ang kinabukasan na nararapat para sa kanya. Ang mga salitang yon ay tumama kay Dalisay. Dahil iyon ang pinakamalaki niyang takot, na ang pagtatago niya sa anino ay nangangahulugan din ng paglimita sa kinabukasan ng kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang Sinag. At pagkatapos ay tumingin siya sa babaeng nag-aalok sa kanya ng pagkakataong muling lumipad. May isang kondisyon, sabi ni Dalisay sa wakas. Ang oras ko para kay Sinag ay hindi pwedeng pakialaman. Hinding-hindi. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bituin sa unang pagkakataon. Walang problema, Kapitan. Makalipas ang isang linggo, si Dalisay Rosario ay hindi na isang janitor. Nakasuot na siya ng isang malinis at plansadong uniforme ng piloto. Nakatayo sa isang press conference ng Alaslangit Airways. Siya ay nasa gilid lamang, nagmamasid, habang si Bituin Alcantara ay nasa entablado, nagsasalita ng may kumpiyansa at kapangyarihan. Ito ang mundo niya. At ngayon, bahagi na rin siya nito. Habang pinagmamasdan niya si Bituin sa kanyang elemento, isang lalaki sa hanay ng mga manunood ang pumukaw sa kanyang atensyon. Nakasuot ito ng mamahaling suit. May matalim na tingin. Hindi ito nakatingin sa entablado na may paghanga ng isang negosyante. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Bituin. Isang tingin na puno ng kasaysayan, isang tingin na mapanganib. At napansin ni Dalisay ang isang halos hindi mahahalata na pagbabago kay Bituin. Isang saglit na pagtigil sa kanyang pagsasalita. Isang bahagyang paninigas ng kanyang panga. Nakita niya ito. Nakita niya ang lalaki. At kahit na ipinagpatuloy niya ang kanyang talumpati nang walang kamali-mali, alam ni Dalisay sa kaibuturan ng kanyang puso na ang lalaking yon ay isang multo mula sa nakaraan ni Bituin. Isang multo na handang manira. Ang tagumpay ay isang maskara na isinusuot ni Bituin Alcantara ng buong husay. Sa gitna ng bulungan ng mga papuri at pag-flash ng mga kamera sa cocktail party na sumunod sa press conference, ang kanyang ngiti ay perpektong nakaukit sa kanyang mukha. Bawat pakikipagkamay ay matatag, bawat sagot sa mga tanong ay matalas at may kumpiyansa. Siya ang reyna sa kanyang kaharian, hindi matinag at nasa ganap na kontrol. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagbabanta dahil nakita niya siya. Si Silvan Montesillo, nakatayo sa kabilang dulo ng silid, may hawak na kopita ng alak, nakikipag-usap sa isang board member ng Alaslangit. Ang paraan niya ng pangngiti, mapang-akit ngunit may bahid ng panlilinlang, ay hindi pa rin nagbabago. Ang ngiting iyon ang nagpatulog sa kanya sa isang panaginip noon, at ang parehong nangiti ang gumising sa kanya sa isang bangungot. Ang kanyang isip ay bumalik sa isang gabi. 7 taon na ang nakalipas. Sila pa ni Silvan noon. Minahal niya ito. O ang akala niyang pagmamahal. Pinagkatiwalaan niya ito hindi lang ng kanyang puso, kundi ng mga plano,
para sa kanyang unang malaking proyekto sa kumpanya. At isang gabi, natuklasan niya ang isang email. Isang email na ipinadala ni Sylvan sa kanilang pinakamalaking kalaban. Naglalaman ng lahat ng kanyang mga ideya, bawat detalye ng kanyang estratehiya. Ibinenta siya nito para sa isang posisyon. Nang harapin niya ito, hindi ito nagulat. Hindi ito humingi ng tawad. Ngumiti lang ito. Ang parehong naman ng ngiti na nakikita niya ngayon. Negosyo lang bituin, sabi nito sa kanya noon. Dapat matuto kang paghiwalayin ang puso sa pera. Iyon ang gabing namatay, ang dating bituin Alcantara. At mula sa kanyang abo, isinilang ang reyna ng himpapawid, isang babaeng hindi na kailanman muling nagtiwala, isang babaeng ginawang sandata, ang puso niyang dinurog. At ngayon, ang multo ng kanyang kahapon ay nagbalik. Dahan-dahan, lumapit si Sylvan sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang kinakalkulang paghamon. Sa likuran ni Bituin, nakatayo si Dalisay, tahimik at alerto. Ang kanyang presensya ay isang matatag na anino. Bituin, bati ni Sylvan. Ang boses ay malambing na parang seda, ngunit may tinik. Congratulations! Kahanga-hanga ang iyong mga nagawa. Mula nang maghiwalay tayo. Mas mabilis akong umasenso kapag tinatanggal ko ang mga pabigat, Sylvan, sagot ni Bituin. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo sa kanyang baso. Anong ginagawa mo rito? Ang pagkakaalam ko, hindi ka imbitado. Isang halakhak ang kumawala kay Sylvan. Palagi akong nakakahanap ng paraan at narinig ko, may malaking international contract na pinag-aagawan. Naisip ko, bakit hindi gawing mas interesante ang laban? Ang mga mata ni Bituin ay naningkit. Ang Montesillo Aviation, ang kumpanya ni Sylvan, ay isa ring malaking manlalaro. Huwag mong subukang takutin ang hindi mo kaya, Sylvan. Ang tingin ni Sylvan ay lumipat mula kay Bituin patungo sa lalaking nakatayo sa likod niya. Tiningnan niya si Dalisay mula ulo hanggang paa. Isang mapanuring tingin na puno ng pangmamaliit. At ito na siguro ang sikat na bagong piloto, ang bayaning tagapagligtas. Lumapit si Sylvan kay Dalisay, inilahad ang kamay. Sylvan Montesillo, isang karangalan. Tiningnan lang ni Dalisay ang kamay, pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Sylvan. Hindi niya ito inabot. Isang simpleng tango lang ang kanyang isinagot. Ang tahimik na pagtangging iyon ay mas malakas pa sa anumang salita ng insulto. Ngumimisi si Sylvan, hindi apektado. Isang napaka-stressful na trabaho ang pagiging piloto, hindi ba, Kapitan? Anya, ang boses ay nagbago, naging mas mapanganib. Isang pagkakamali lang sa himpapawid, isang saglit na pagkawala sa sarili, at boom! Itinaas niya ang kanyang mga kamay na parang may sumabog. Isang trahedya. Maraming pamilya ang nasisira dahil sa isang maling desisyon. Nakita ni Bituin ito, ang halos hindi mahahalata na pag-igting ng panga ni Dalisay. Ang aninong dumaan sa kanyang mga mata. Isang sugat ang tinapakan ni Sylvan, isang sugat na malalim at dumudugo pa rin. At alam ni Bituin na ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Sinusubok ni Sylvan ang kanyang mga pader, hinahanap ang mga bitak, at nakahanap siya ng isa. Tapos na tayo rito, mariing sabi ni Bituin. Hinila ng bahagya ang braso ni Dalisay para umalis. Habang naglalakad sila palayo, narinig nila ang pahabol na salita ni Sylvan. Ingatan mo ang mga alaga mo, Bituin. Minsan, ang mga pakpak ay nababali. Nang makalabas na sila sa gusali at naglalakad patungo sa parking, huminto si Bituin at humarap kay Dalisay. Ang maskara niya ay nawala na. Ang nakikita na lang ay ang purong pag-iingat at babala. Huwag kang lalapit sa kanya. Utos niya. Ang boses ay matigas. Huwag mo siyang kakausapin. Kung makita mo siya, lumayo ka. Isa siyang ahas.
Hindi sumagot si Dalisay. Tinitigan lang niya si Bituin. At sa mga mata nito, nakita niya ang pag-unawa. Naintindihan niya ang panganib. Pag-uwi sa kanyang penthouse, inihagis ni Bituin ang kanyang bag sa sofa. Ang gabing dapat ay isang celebration ay naging isang babala. Si Sylvan ay hindi lang isang karibal. Isa siyang kaaway na alam kung saan siya sasaksakin. At ngayon, may bago na itong target. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe. Mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. At ang mga salita sa screen ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Alam ko ang sikreto ng piloto mo. Isa siyang bombang sasabog anumang oras, Bituin. Ang bagong uniforme ay magaan sa balat, ngunit mabigat sa kaluluwa. Bawat umaga, habang isinusuot ni Dalisay ang plansadong damit ng isang piloto ng Alaslangit Airways, isang bahagi niya ang namamatay. Ito ay para kay Sinag. Ito ang kinabukasan. Ito ang tamang gawin. Paulit-ulit niyang sinasabi ito sa kanyang sarili. Isang mantra laban sa mga demonyong bumubulong sa kanyang isipan. Ngunit ang mga demonyo ay lalong lumalakas. Ang presensya ni Sylvan Montesillo sa party, ang mga salita nitong tumusok sa kanyang pinakatinatagong sugat. Isang pagkakamali lang, isang trahedya, ay nag-iwan ng lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Sa paglipas ng mga araw, ang paglipad ay naging isang pasanin. Bawat pag-angat ng helicopter ay isang paalala. Bawat pagtingin niya sa kalawakan ng himpapawid ay pagtingin sa isang libingan. Nagsimula siyang makita ang mukha ni Isla sa mga ulap. Marinig ang halakhak nito sa ugong ng makina. Ang langit na dati niyang kaharian ay naging isang kulungan ng mga alaala. At isang gabi, bumigay ang kanyang mga pader. Ang panaginip ay nagsimula sa katahimikan. Isang madilim, palikulikong daan sa probinsya. Gabi. Umuulan. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada. Hindi makagalaw. Isang manonood sa sarili niyang trahedya. Isang pamilyar na kotse ang dumaan. Ang kotse ni Isla. Masaya itong nagmamaneho, kumakanta kasabay ng radyo. Sa kanyang panaginip, hawak niya ang kanyang telepono. Naririnig niya ang boses ni Isla sa kabilang linya, malinaw na parang naroon lang ito sa tabi niya. Malapit na ako, mahal. Tapos na ang surpresang misyon mo. Hindi na ako makapaghintay na makita ka. Ang mga salitang yon, ang mga salitang nagbaon sa kanya sa kasalanan. Isa iyong lihim na misyon, isang delikadong operasyon. Sinabi niyang huwag itong sumunod. Ngunit si Isla, puno ng pagmamahal at pananabik ay hindi nakinig. Gusto siyang sorpresahin. Gusto siyang salubungin. At pagkatapos, sa kanyang panaginip, nakita niya ang paparating. Ang nakakasilaw na ilaw ng isang 10-wheeler truck na nawalan ng preno. Ang garalgal ng gulong sa basang semento. Ang biglaang takot sa mukha ni Isla. Ang huling narinig niya sa telepono ay hindi isang sigaw, kundi ang kanyang pangalan. Dalisay. Ang tunog ay naputol ng isang nakabibinging pagpilipit ng bakal at pagbasag ng salamin. Nagising si Dalisay na humahabol sa kanyang hininga. Ang dibdib ay tila dinadaganan ng isang mabigat na bato. Basa ang kanyang likod ng malamig na pawis. Ang katahimikan ng kanyang kwarto ay nakakabingi. Mas malakas pa sa ingay ng banggaan sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang bumangon, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang unang instinct niya, si Sinag. Pumasok siya sa maliit na silid ng kanyang anak. Sa dilim, natanaw niya ang payapang anyo ni Sinag, mahimbing na natutulog. Ang dibdib ay marahang tumataas at bumababa. Ang kanyang anghel, ang kanyang dahilan. Ang kanyang Sinag. Lumuhod si Dalisay sa tabi ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. At sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng pagod ay bumuhos mula sa kanya sa anyo ng mga luhang tahimik na dumaloy
sa kanyang pisngi. Patawarin mo si tatay, anak. Bulong niya sa hangin. Patawad. Hindi siya nakatulog muli. Kinaumagahan nang dumating si Bituin para sunduin siya para sa isang maagang flight, ang maskara ni Kapitan Rosario ay basag na. Binuksan niya ang pinto at nakita agad ni Bituin ang pagbabago. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga mata ay may malalalim na itim na bilog sa ilalim. Ang kanyang mga galaw ay mabagal. Ang kanyang enerhiya ay wala. Ayos ka lang? Tanong ni Bituin. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Ngunit mayroon ding talas ng isang CEO na sinusuri ang isang mahalagang asset. Pagod lang. Maikling sagot ni Dalisay. Umiiwas sa kanyang tingin. Pumasok siya sa kusina para ipagtimpla ito ng kape. Isang ritual na naging bahagi na ng kanilang umaga. Sinundan siya ni Bituin. May problema ba, Dalisay? Ang huling kailangan ko ay isang pilotong hindi nakafocus. Ang mga salita ay praktikal, ngunit sa pandinig ni Dalisay, ito ay isang akusasyon. Isang paalala na para sa kanya, siya ay isang empleyado, isang kasangkapan para sa tagumpay. Sa kanyang pagod at sakit, isang bagay ang kumawala sa kanya. Habang inaabot niya ang tasa ng kape, bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Hindi ko pababayaan ang trabaho ko, sabi niya. Ang boses ay garalgal. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Bituin ay naglaho at napalitan ng mukha ng kanyang asawa. Ang pag-aalala sa mukha nito noon, sa sobrang pagod, sa pagitan ng realidad at ng bangungot, isang pangalan ang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na hindi para sa kanya. Mag-iingat ako. Isla. Isang salita lang. Ngunit sa maliit na espasyo ng kanilang kusina, ang salitang yon ay sumabog na parang isang bomba. Natigilan si Bituin. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Isang pader ng yelo ang biglang itinayo sa pagitan nila. Ang kanyang mga mata, na kanina'y nagtatanong, ngayon ay nanunusok. Isang pinaghalong selos, sakit at hinala. Naramdaman ni Dalisay ang pagbabago sa hangin. Napagtanto niya ang kanyang sinabi. Huli na! Hindi na nagsalita si Bituin tungkol dito. Kinuha niya ang kape. Ang kanyang mga galaw ay biglang naging formal at malayo. Maganda ka na, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Aalis tayo sa loob ng 30 minutos. Tumalikod ito at lumabas ng bahay. Iniwan si Dalisay na nakatayo sa gitna ng kanyang kusina. Hawak ang bigat ng isang pangalang hindi niya dapat binitiwan at ang lamig ng isang tingin na nagsasabing ang lahat ay nagbago na. At sa kanyang pag-alis, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Bituin Alcantara. Pagod na siyang manghula, pagod na siyang makipagkumpetensya sa isang multo. Kung hindi sasabihin ni Dalisay ang kanyang nakaraan, hahanapin niya ito mismo, anuman ang kailangan niyang gawin. Ang pangalang Isla ay naging isang multo sa loob ng isipan ni Bituin. Isa itong anino sa bawat sulok ng kanyang opisina. Isang pader sa pagitan nila ni Dalisay sa tuwing sila'y magkasama sa cockpit. Hindi ito simpleng selos. Ito ay isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Ito ang realisasyon na may isang bahagi sa pagkatao ni Dalisay na hinding-hindi niya makokontrol. Isang nakaraang hindi niya kayang talunin dahil hindi mo matatalo ang isang alaala. At para sa isang babaeng binuo ang kanyang imperyo sa pamamagitan ng ganap na kontrol, ang pakiramdam na ito ay isang uri ng kabiguan. Ang kanyang pagkabigo ay nag-ugat sa kanyang puso at naging isang mapanganib na obsesyon. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang muling hawakan ang mga tali. Isang gabi, habang mag-isa siyang nagtatrabaho, ang sagot ay tila dumating sa kanya. Isang mensahe sa kanyang pribadong telepono mula sa numerong hindi pamilyar. Ang katotohanan ay may presyo, Miss Alcantara. Kung handa kang bayaran ito, magkita tayo sa The Crimson Lounge.
Bukas, 9:00 ng gabi, hanapin mo ang lalaking may hawak na lumang dyaryo. Mag-isa kang pumunta. Isang bitag. Alam niyang bitag ito ni Sylvan, ngunit ang pain ay perpekto. Hindi ito nanakot. Nang-akit ito sa kanyang pangangailangan para sa impormasyon, para sa kapangyarihan. Ang katotohanan ay isang kalalakal at sa mundong yon, si Bituin ang reyna. Kinabukasan, naroon siya. Nakaupo sa isang madilim na booth. Ang mamahaling alak sa kanyang kopita ay hindi nagagalaw. Sa tapat niya, isang lalaking may kulay abong buhok at mga matang walang emosyon ang tahimik na nakaupo. Sa mesa sa pagitan nila, isang makapal na brown envelope ang nakapatong. "Sino ang nagpadala sa'yo?" tanong ni Bituin. Ang boses ay malamig. "Ang mahalaga ay ang dala ko," sagot ng lalaki. Itinulak ang envelope palapit sa kanya. Impormasyon na dapat ay matagal mo nang nalaman bago mo isinakay sa iyong helicopter ang isang taong hindi mo lubos na kilala. Ang mga daliri ni Bituin ay nanlamig habang inaabot ang envelope. Sa bawat paghila niya sa mga dokumento sa loob, tila humihigpit ang hangin sa kanyang paligid. May tatak itong confidential, mga opisyal na dokumento ng militar. At habang binabasa niya ang mga ito, ang bawat salita ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Subject, Captain Dalisay Rosario. Diagnosis, Severe Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD. Naalala niya ang mga umaga na nakikita niyang pagod si Dalisay, ang mga anino sa ilalim ng mga mata nito. Akala niya ay dahil lang iyon sa pagiging isang solong ama. Ngayon, ang mga aninong yon ay naging anino ng mga bangungot. Symptoms, emotional detachment, survivor's guilt. Naalala niya ang nakakatakot na kalmado nito sa gitna ng turbulence, ang pagiging walang kibo. Ang akala niyang profesionalismo ay isa ng ngayong sintomas, isang senyales ng pagiging manhid. Recommendation: flying in high-pressure scenarios is strongly discouraged as it may trigger severe psychological episodes. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. High-pressure scenarios, ang nalalapit na international contract, ang kinabukasan ng alas langit. Ang lahat ay nakasalalay sa isang taong, ayon sa mga papel na ito, ay isang bombang naghihintay na sumabog. Ang imahe ni Dalisay sa kanyang isipan, ang tahimik na lakas, ang marangal na kalungkutan, ay biglang nabasag. Napalitan ito ng imahe ng isang taong hindi matatag, isang panganib, isang pagkakamali. Bumalik siya sa kanyang opisina. Ang mga dokumento ay nakatago sa kanyang bag na parang isang sikretong ahas. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang mga numero sa kanyang computer screen ay lumalabo. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Nang pumasok si Dalisay, kinabukasan para sa kanilang schedule, sinubukan ni Bituin na itago ang pagdududa sa likod ng isang maskara ng pagiging professional. Malapit na ang final bidding para sa international contract, sabi niya, iniiwasan ng kanyang mga mata habang nagtitimpla ng kape. Ang pressure ay magiging matindi. Sa tingin mo, kakayanin mo ba ang pressure, Dalisay? Naramdaman ni Dalisay ang pagbabago. Ang init sa pagitan nila ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. "Gagawin ko ang trabaho ko, ma'am," sagot nito. Ang boses ay magalang ngunit may bakas ng sakit. "Alam ko," sabi ni Bituin. Ang kanyang mga salita ay maingat na pinipili. Ngunit lahat tayo ay may limitasyon. Mahalagang malaman natin kung nasaan ang mga limitasyong yon para maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Ang bawat salita ay isang malambot na sampal, isang akusasyon na nakabalot sa pag-iingat. Nakita ni Bituin ang pader na muling itinayo ni Dalisay sa paligid nito. Ang lalaking nagsisimula ng magtiwala,
ay muling nagsara. At habang nakatayo sila, sa gitna ng tensyon na yon, tumunog ang telepono ni Bituin. Ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ama, lumayo siya para sagutin ito. Bituin, bungad ng matigas na boses ng kanyang ama, walang anumang pagbati. May mga nakarating sa aking bulong-bulungan. Tungkol sa piloto mo, isang taong may problema sa pag-iisip. Kung totoo yan, at hinayaan mong ang personal mong paghuhusga, ang maglagay sa panganib sa pangalan ng kumpanya, alam mo kung anong mangyayari. Isang pagkakamali at aalisin kita sa posisyon mo. Malinaw ba? Opo, ama, sagot ni Bituin. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Nang ibaba niya ang telepono, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang pagdududa ay hindi na isang binhi. Ito na ay isang ganap na puno na may mga ugat na nakakapit ng mahigpit sa kanyang puso. Ang presyon mula sa kanyang ama, ang banta ni Sylvan, ang mga salita sa report. Lahat ay nagtutulak sa kanya sa isang sulok. Tumingin siya kay Dalisay, na tahimik na naghihintay, ngunit hindi na niya nakikita ang lalaking nagligtas sa kanya. Ang nakikita na lang niya ay isang panganib, isang problema na kailangan niyang solusyonan. Bago pa man huli ang lahat, ang katahimikan ay naging kanilang bagong kasama. Sa mga sumunod na araw, ang bawat paglipad ni Dalisay kasama si Bituin ay nababalot ng isang nakakabinging katahimikan. Wala na ang mga magaang kwentuhan tungkol kay Sinag. Wala na ang mga sandaling pagngiti. Ang tanging namamagitan na lang sa kanila ay ang mga propesyonal na utos at kumpirmasyon. Handa na sa pag-angat. Naiintindihan. Ang init na unti-unting namumuo sa pagitan nila ay biglang nanlamig, na para bang isang malupit na hangin ang dumaan at pinatay ang ningas nito. Ramdam ni Dalisay ang kanyang mga tingin. Kapag nagkakaroon ng bahagyang turbulence, nararamdaman niya ang mga mata nito sa kanyang likod. Hindi na tingin ng paghanga, kundi tingin ng pagsusuri. Kapag bumababa sila sa isang abalang helipad, nararamdaman niya ang pag-igting nito. Hindi na kaba ng isang pasahero, kundi kaba ng isang may-ari na nag-aalala sa kanyang ari-arian. Hindi na siya si Dalisay ang lalaki. Siya ay naging isang risk factor. Isang asset na may potential na maging isang liability. Ang bawat tingin, bawat salitang hindi binitiwan, ay parang isang maliit na karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. At isang hapon, pagkatapos ng isang mahaba at tahimik na biyahe, hindi na niya natiis. Nasa opisina sila ni Bituin, isang malawak na silid na gawa sa salamin at bakal na matatagpuan sa pinakatuktok ng gusali ng alas-langit. Nakatayo ito malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa mga eroplanong parang mga laruan sa ibaba. Bituin, nagsimula si Dalisay. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya itong muli sa kanyang unang pangalan sa loob ng maraming araw. Lumingon ito, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagiging propesyonal. May problema ba, Kapitan? Anoong nangyari sa atin? Diretsong tanong niya. May nagbago, ramdam ko. Kung may nagawa man akong mali, ang tanging mahalaga sa akin ay ang iyong pagganap. Putol nito sa kanya, ang boses ay matala. Hanggat nagagawa mo ang iyong trabaho, wala tayong problema. Ang mga salitang yun ay isang sampal, isang pagtanggi na kilalanin ang anumang personal na ugnayan na namuo sa pagitan nila. Lumapit si Dalisay, isang hakbang. Hindi ito tungkol sa trabaho, at alam mo yan. Akala ko nagkakaintindihan na tayo. Akala ko nakikita mo ako bilang ako, hindi bilang isang piloto lang. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Bituin. At sino ka nga ba talaga, Dalisay? Isang ama? Isang bayani? O isang lalaking hindi pa rin makaalis sa
anino ng kanyang nakaraan, ang bawat salita ay tumama. Hindi ako isang numero sa report mo, Bituin. Giit niya. Ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. Tao ako. May nararamdaman. At ang mga nararamdaman na yan ang panganib. Sigaw ni Bituin. Ang kanyang kontrol ay tuluyan ng nawala. Ang lahat ng presyo na mula sa kanyang ama, ang lahat ng lason mula kay Silvan, ang lahat ng kanyang sariling takot at selos ay sumabog. Ang international contract ay nakasalalay dito. Ang buong kumpanya. Paano ako magtitiwala sa isang taong anumang oras ay maaaring bumigay dahil sa isang masamang alaala? Napatanga si Dalisay. Ito pala ang tingin niya sa kanya. Isang bombang naghihintay na sumabog. Ang lahat ng pag-aalaga nito kay Sinag, ang lahat ng kanilang tawanan, lahat ba yon ay isang pagkalkula lamang? Sa gitna ng kanyang sakit at pagkabigo, nagsalita si Bituin, at ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay ang pinakamasakit sa lahat. Isang hatol na binitiwan ng walang awa. Siguro nga, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang nanlamig. Puno ng pinal na pagkadismaya. Nagkamali akong hilahin ka palabas sa dilim. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Baka diyan ka talaga nararapat. Katahimikan. Ang mga salitang iyon ay hindi lang tumusok sa kanyang puso. Dinurog nito ang anumang natitirang pag-asa na mayroon siya para sa kanila. Ang Bituin na nagpakita sa kanya ng kabutihan, ang Bituin na tumawa sa mga biro ni Sinag, ay naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay ang reyna ng himpapawid sa kanyang pinakamalamig, pinakamalupit na anyo. Ang babaeng unang niyang nakilala sa hangar. Isang estranghero. Walang namutawing galit sa mukha ni Dalisay. Walang sigaw. Ang tanging naroon ay isang malalim at nakakawasak na kalmadong pagtanggap. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at tinanggal ang identification card ng Alas Langit na nakaklip sa kanyang uniforme. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang susi ng helicopter. Lumakad siya patungo sa malawak na mahogany desk ni Bituin. At sa isang kilos na puno ng dignidad at pinalidad, maingat niyang inilapag ang ID card at ang susi sa makintab na ibabaw nito. Ang tunog ng paglapag ng metal at plastic ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog ng pagtatapos. Hindi na siya nagsalita. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat hakbang ay palayo sa babaeng minsan niyang inakalang makakakita sa tunay niyang pagkatao. Palayo sa langit na muli, na namang naging isang sumpa. Naiwan si Bituin na nakatayo, nakatingin sa pinto kung saan siya naglaho. Ang katahimikan ng silid ay mas masakit pa kaysa sa kanilang sigawan. Sa ibabaw ng kanyang mesa, ang ID card at ang susi ay parang mga simbolo ng kanyang tagumpay at ng kanyang pinakamalaking kabiguan. At habang nakatitig siya roon, tumunog ang kanyang telepono. Si Sandra. "Ma'am?" Sabi ng kanyang assistant. Ang boses ay may pag-aalala. "Kumpirmado na po. Ang huling pagpupulong para sa bidding ay gaganapin bukas. At si Mr. Silvan Montesillo, idinagdag po siya bilang isa sa mga pangunahing tagapagsalita." Ang boardroom ay malamig at tahimik. Isang arena kung saan ang mga salita ay sandata at ang milyon-milyong dolyar ay ang tropo. Nakaupo si Bituin Alcantara sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang postura ay tuwid at walang bahid ng kahinaan. Sa kanyang gilid ay ang kanyang ama. Ang mga mata nito ay matalas na nakamasid. Bawat kilos niya ay sinusuri. Sa kabilang panig ng silid, sa harap ng isang malaking screen, nakatayo si Silvan Montesillo. Nakangiti ito, ang nangiti ng isang mananalo. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Ang tunog nito na tumatama sa salaming bintana ng boardroom ay parang isang malungkot na musika.
para sa magaganap na trahedya. Simula pa lang ng pagpupulong, alam na ni Bituin na may mali. Ang bawat tanong mula sa International Committee ay tila may patama. Ang bawat pag-aalinlangan ay tila nakadirekta hindi sa kanyang proposal, kundi sa kanyang kakayahang mamuno. Ito ay isang pag-atake. At si Sylvan ang general na namumuno dito. Ang Alas Langit Airways ay walang duda na isang kahangahangang kumpanya. Nagsimula si Sylvan, ang kanyang boses ay makinis at mapangakit. Naglakad-lakad ito sa harap ng lahat. Isang perpektong imahe ng kumpiyansa. Ang kanilang mga numero ay solid. Ang kanilang mga plano ay ambisyoso. Ngunit ang isang kumpanya ay kasing lakas lamang ng pinuno nito. At ang isang pinuno ay kasing lakas lamang ng kanyang pagpapasya. Nag-pause ito. Hinahayaan ng mga salitang yon na tumago sa isipan ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nakahanap ng mga mata ni Bituin sa kabilang dulo ng mesa. Isang tingin na puno ng tagumpay. At dito, mga Ginoo at ginang, kung saan ako nababahala. Isang click mula sa remote na hawak niya at isang imahe ang lumitaw sa screen. Ang larawan ni Dalisay Rosario. Hindi ang larawan niya bilang piloto, kundi ang luma niyang larawan mula sa militar. Isang larawang puno ng buhay at pangako. Ito si Kapitan Dalisay Rosario. Pagpapatuloy ni Sylvan. Isang bayani, walang duda. Ngunit isa ring taong dumanas ng isang matinding trahedya. Isang trahedya na nag-iwan ng malalim na sugat, hindi lang sa kanyang puso, kundi maging sa kanyang isipan. Sunod-sunod na mga dokumento ang lumitaw sa screen. Ang parehong mga pekeng dokumento na ibinigay kay Bituin. Mga salita tulad ng PTSD, unfit for flight duty, severe psychological episodes, ay lumitaw sa malalaking letra. Ang bawat salita ay isang bala na tumatama, hindi lang kay Dalisay, kundi kay Bituin mismo. Ang tanong ko ay simple, sabi ni Sylvan. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Bakit pinili ni Miss Alcantara na ipagkatiwala ang isa sa kanyang pinakamahalagang assets, ang kanyang personal na transportasyon, sa isang taong may ganitong kasaysayan? Ito ba ay isang senyales ng mahusay na pagpapasya? O ito ba ay isang senyales ng isang personal na ugnayan na bumulag sa kanyang profesional na pag-iisip? Ang silid ay napuno ng bulungan. Ang mga miyembro ng komite ay nagtitinginan. Ang ama ni Bituin ay nakatingin sa kanya. Ang mukha ay naninigas sa galit at kahihiyan. Si Bituin ay nasa isang sulok, isang bitag na perpektong inilatag. Kung ipagtatanggol niya si Dalisay, aaminin niya na inilagay niya sa panganib ang kanyang sarili at ang imahe ng kumpanya. Kung itatakwil niya ito, dudurugin niya ang isang mabuting tao para lang sa pera. Ang kanyang puso ay sumisigaw na ipagtanggol ito, na sabihin ang katotohanan. Ngunit nang makita niya ang nanlilisik na mga mata ng kanyang ama, ang nanghuhusgang tingin ng komite, at ang mapanuksong ng ngiti ni Sylvan, isang malamig na takot ang gumapang sa kanya. Ang takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang takot na muling maging isang kabiguan sa mata ng kanyang ama. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Tumayo. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Sa kanilang maliit na apartment, nanonood si Dalisay. Pinapanood niya ang live stream ng pagpupulong sa luma niyang laptop. Sinabi niya sa sarili na hindi siya manonood, ngunit hindi niya napigilan. Isang bahagi niya, isang maliit, hangal na bahagi, ay umaasa pa rin. Umaasang makikita nito ang katotohanan. Umaasang ipaglalaban siya nito. Nakita niya ang kanyang larawan sa screen. Narinig niya ang mga kasinungalingan ni Sylvan. At pagkatapos, nakita niya itong tumayo, si Bituin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kamera, ngunit ang tingin nito ay blanko, walang emosyon. Ang issue tungkol sa personal na piloto ko ay isang lehitimong alalahanin. Nagsimula si Bituin, ang kanyang boses
ay matatag at malamig na parang bakal. Kinikilala ko ang pagkukulang sa aming proseso ng pagsusuri. Ang seguridad at kaligtasan ang pinakamahalaga sa Alas Langit Airways. Huminga siya ng malalim. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyong isinasaksak niya sa sarili niyang dibdib. Dahil dito, epektibo kaagad. Si Kapitan Dalisay Rosario ay sinuspinde ng walang takdang panahon mula sa lahat ng kanyang tungkulin habang nagsasagawa kami ng isang buong pagsisiyasat sa kanyang kakayahan at mental na kalagayan. Sa apartment, dahan-dahang isinara ni Dalisay ang laptop. Hindi niya kailangang marinig ang iba pa. Ang sakit ay hindi na matalim. Ito ay isang mapurol, malawak na pamamanhid na kumalat sa buong katawan niya. Tapos na, ang maliit na pag-asang yon ay tuluyan ng namatay. Si Bituin, ang babaeng unti-unti niyang pinapasok sa kanyang mundo at sa mundo ni Sinag, ay pinili ang kanyang kaharian kaysa sa kanya. Ipinagpalit siya nito para sa isang kontrata. Tumayo si Dalisay. Ang kanyang mga galaw ay kalmado. Isang nakakatakot na kalmado. Pumasok siya sa kwarto ni Sinag at pinanood itong natutulog. Kinuha niya ang isang bag at nagsimulang mag-empake ng kanilang mga damit. 2 damit para sa kanya, lahat ng damit ni Sinag. Habang nag-aayos, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Bituin. Ang mga salitang nabasa niya ay puno ng desperasyon. Patawarin mo ako. Kailangan kong gawin yon. Tinitigan niya ang mensahe. Pagkatapos, sa isang huling kilos ng pagtatapos, pinatay niya ang kanyang telepono. Bumalik si Bituin sa kanyang penthouse. Ang ulan ay kasabay ng kanyang mga luha. Nakuha niya ang kontrata. Tinalo niya si Silvan sa huli sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Ngunit ang tagumpay ay walang lasa. Ang kanyang malawak na apartment ay hindi kailanman naging ganito kalaki at kawalan ng laman. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ni Dalisay. Ngunit ang naririnig lang niya ay isang malamig. Paulit-ulit na boses. The number you have dialed is currently unavailable. Sa wakas, sumuko siya. Napaluhod siya sa sahig, ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Hawak niya ang lahat, ang kontrata, ang posisyon, ang kapangyarihan. Ngunit sa proseso, nawala niya ang tanging bagay na nagparamdam sa kanya na siya ay isang tao muli. At sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Isang huling mensahe mula kay Dalisay, marahil ay ipinadala bago niya patayin ang kanyang telepono. Paalam, Bituin. Salamat sa pagpapakita mo sa akin na ang langit at lupa ay parehong walang lugar para sa akin. Ang gabi ay walang katapusan. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salaming bintana ng penthouse ni Bituin ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang konsensya. Ang kontrata ay nakalatag sa kanyang mesa. Isang piraso ng papel na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit sa mga mata niya, ito ay isang sertipiko ng kamatayan. Ang kamatayan ng kanyang kaluluwa. Hindi siya makatulog. Ang mensahe ni Dalisay ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang langit at lupa ay parehong walang lugar para sa akin. Dinurog niya ang isang mabuting tao. Ginawa niya sa kanya ang eksaktong bagay na ginawa ng kanyang ama sa kanyang kapatid na lalaki. Maraming taon na ang nakalipas. Ang alaala ay bumalik sa kanya ng malinaw. Ang kanyang Kuya Miguel, isang pintor na may malayang kaluluwa, ay pinilit ng kanilang ama na pumasok sa mundo ng negosyo. Ang presyon, ang mga inaasahan, ang patuloy na pakiramdam ng pagiging isang kabiguan sa mata ng kanilang ama ay unti-unting pumatay sa ilaw sa loob nito. Isang gabi, sumuko si Miguel, hindi sa pamamagitan ng isang dramatikong kilos, kundi sa isang tahimik na pag-atras sa sarili niyang mundo kung saan hindi na siya muling bumalik. Ang kanyang kapatid
ay buhay pa, ngunit ang kaluluwa nito ay matagal nang wala. Hindi na muli, bulong ni Bituin sa katahimikan ng kanyang silid. Hinding-hindi ko nahahayaang mangyari ulit. Sa isang biglaang pagpapasya, binuksan niya ang kanyang laptop. Puno ng pait, pinanood niyang muli ang recording ng pagpupulong. Pinanood niya ang sarili niyang pagkakanulo. Ang bawat salita niya ay parang isang suntok. Pinanood niya ang tagumpay sa mukha ni Sylvan. At doon, sa gitna ng kanyang paghihirap, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang detalye, isang maliit, halos hindi mahahalata na detalye. Sa kanyang presentasyon, sinabi ni Sylvan, ang huling ebalwasyon ni Kapitan Rosario na isinagawa noong ika-15 ng Marso ay nagsasaad ika-15 na ng Marso. Biglang nanlaki ang mga mata ni Bituin. Ika-15 ng Marso, ang petsang iyon. Mabilis niyang binuksan ang kanyang personal na kalendaryo. Ika-15 ng Marso. Iyon ang araw na dinala niya si Dalisay at Sinag sa amusement park. Buong araw silang magkakasama. Imposibleng may naganap na anumang ebalwasyon sa araw na yon. Isang kasinungalingan, isang maliit na bitak sa perpektong plano ni Sylvan. At para kay Bituin, ang maliit na bitak na yon ay sapat na. Isang bagong apoy ang biglang nag-alab sa loob niya. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang mga luha ay natuyo. Pinalitan ng isang matalas na focus. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero mula sa isang lumang contact list. Isang numero na hindi na niya tinawagan sa loob ng maraming taon. Marco, sabi niya nang may sumagot. Si Bituin to. Kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Walang tanong-tanong. Sa buong magdamag, hindi natulog si Bituin. Ang kanyang penthouse ay naging isang war room. Ang mga tasa ng kape ay naipon sa kanyang mesa. Ang tanging ilaw na nagmumula ay sa screen ng kanyang laptop habang nakikipag-ugnayan siya kay Marco, isang dating hacker na may malaking utang na loob sa kanya. Kailangan kong malaman kung saan nanggaling ang file na ito, Marco. Bawat digital footprint, bawat bakas, utos niya sa telepono. Ang oras ay lumilipas. Ang dilim sa labas ay unti-unting nagiging kulay abo. Ang pagpirma ng kontrata ay magaganap sa ganap na 10:00 ng umaga. Ang orasan ay kanilang kalaban. At pagkatapos, ilang sandali bago sumikat ang araw, isang email ang dumating mula kay Marco. Walang laman, kundi isang screenshot. Isang screenshot ng isang email mula kay Sylvan Montesillo para kay Ret General Antonio Vargas, avargas8@gmail.com. Paksa. Rosario file attached is the final payment for the fabricated documents. Pleasure doing business with you, General. Make sure all traces are gone. Naroon ang ebidensya, ang baril na umuusok pa. Hindi lang nito pinatutunayan na peke ang mga report. Pinatutunayan din nito ang panunuhol at sabwatan. Hindi na nagsayang ng oras si Bituin. Hindi siya naligo. Hindi siya nagbihis. Suot pa rin ang damit niya mula kahapon, na ngayon ay lukot at amoy pagod at kape. Kinuha niya ang kanyang tablet kung saan nakasave ang ebidensya at tumakbo palabas ng kanyang apartment. Sa kanyang pagmamaneho, ang galit at pagsisisi ay naging isang dalisay na enerhiya. Hindi niya sinasagot ang mga tawag mula sa kanyang ama o kay Sandra. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa daan. Hindi ito tungkol sa kontrata. Hindi na ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa pagtubos. Para kay Dalisay, para sa kanyang kapatid, at para sa kanyang sarili. Nang dumating siya sa Grand Ballroom ng hotel kung saan gaganapin ang seremonya, eksaktong 9:58 AM. Ang mga pinto ay nakasara. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya ito ng malakas. Ang lahat ng ingay sa loob ay biglang huminto. Ang mga miyembro ng komite, ang kanyang ama, ang mga abogado, lahat sila ay nakaupo na sa isang mahabang mesa, handa ng pumirma.
Sa gitna ng lahat, nakatayo si Silvan Montesillo, nagbibigay ng isang maikling talumpati ng pasasalamat. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Lahat sila ay napalingon sa kanya, sa kanyang magulong buhok, sa kanyang determinadong mga mata. Bituin, sabi ng kanyang ama, puno ng pagkalito at inis. Anong ginagawa mo? Magsisimula na. Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Bituin. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Silvan, na ngayon ay natigilan. Ang ngiti ay unti-unting nawawala sa kanyang mukha. Lumakad si Bituin papasok sa silid. Ang bawat hakbang ay mabigat at may kahulugan. Hawak ang tablet na parang isang sandata. Huminto siya sa gitna. Buong pagmamahal kong ipinapahayag, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Pumuputol sa katahimikan na parang isang kidlat. Na ang pagpirma na ito ay hindi magaganap. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan. Dahil ang lahat ng ito, pagpapatuloy niya, itinaas ang tablet para makita ng lahat, ay itinayo sa isang kasinungalingan. Ang hangin sa terminal ng bus ay mainit at mabigat, puno ng amoy ng diesel at alikabok. Nakaupo si Dalisay sa isang matigas na upuang kahoy. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isipan ay manhid. Sa kanyang tabi, si Sinag ay tahimik na naglalaro ng isang maliit na laruang kotse. Ang inosenteng imahinasyon nito ay isang mundo ang layo mula sa bigat ng kanilang pag-alis. Ito ang plano, ang palaging plano kapag ang mundo ay nagiging masyadong magulo. Tumakas, magtago, magsimulang muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila, kung saan ang pangalang Dalisay Rosario ay walang anumang kahulugan. Ito ay kung paano niya pinoprotektahan si Sinag. Ito ang tanging paraan na alam niya. Tatay, biglang sabi ni Sinag. Ang maliit na boses nito ay pumuputol sa ingay ng mga bus at mga taong nagdaraan. Itinigil nito ang paglalaro at tumingala sa kanya. Ang mga mata ay malaki at puno ng isang tanong na kinatatakutan ni Dalisay. Hindi na po ba natin makikita si Ate Bituin? Ang tanong ay simple, inosente. Ngunit para kay Dalisay, ito ay isang punyal na tumusok ng diretso sa kanyang manhid na puso. Tumingin siya sa kanyang anak, sa lungkot sa mga mata nito. At sa unang pagkakataon, nag-alinlangan siya sa kanyang desisyon. Pinoprotektahan niya ba si Sinag sa pagtakas? O tinatanggalan niya ito ng mga taong nagsisimula ng maging mahalaga sa kanya? Kailangan nating umalis, anak. Sabi niya, ang kanyang boses ay mas garalgal kaysa sa inaasahan niya. Para sa'yo. Pero, mamimiss ko po siya, sabi ni Sinag. Isang maliit na patak ng luha ang nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mata. Bago pa man makasagot si Dalisay, isang anunsyo mula sa isang loudspeaker ang nagtawag sa kanilang biyahe. Oras na para umalis. Tumayo siya. Hinawakan ang kamay ni Sinag at kinuha ang kanilang nag-iisang bag. Bawat hakbang papunta sa bus ay parang isang hakbang sa kadiliman. Sandali, tatay. Bili po tayo ng tubig, sabi ni Sinag. Tumuturo sa isang maliit na karinderya sa tabi ng terminal. Pumayag si Dalisay. Ito ay isang maliit na pagkaantala, isang huling hininga bago sila tuluyang maglaho. Habang bumibili siya ng bote ng tubig, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa sulok ng kainan, nagpapakita ng balita sa tanghali. At doon, nakita niya ito. Ang mukha ni Bituin Alcantara. Hindi ito ang mukha ng isang CEO na nagdiriwang ng isang panalo. Ito ang mukha ng isang mandirigma. Pagod, magulo ang buhok, ngunit ang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na hindi pa niya nakikita dati. Isang nakakagulat na pag-amin mula sa CEO ng Alas Langit Airways, Bituin Alcantara, na personal na kinansela ang multi-million-dollar contract ilang sandali
bago ito pirmahan, sabi ng reporter. Ang video ay lumipat sa isang kuha mula sa loob ng ballroom. Nakatayo si Bituin sa gitna ng lahat. Hawak ang isang tablet. Ang halaga ng aking kumpanya ay hindi nasusukat sa pera. Narinig niyang sabi ni Bituin, ang boses ay nanginginig ngunit matatag, kundi sa integridad. At hindi ko hahayaan na ang integridad na iyon ay mantsahan ng mga kasinungalingan at paninira para lang sa isang kontrata. Ipinakita niya sa screen ang ebidensya, ang email, ang mga pekeng dokumento. Ipinaliwanag ang bawat panlilinlang ni Silvan Montesillo. Ibinunyag niya ang lahat. Isinakripisyo niya ang lahat. Ang ginawa ko kay Kapitan Dalisay Rosario ay isang malaking pagkakamali. Pag-amin niya, ang kanyang tingin ay diretso sa kamera na para bang direktang nakikipag-usap sa kanya. Isa siyang taong may dangal, isang mabuting ama, at isang mahusay na piloto. At ako, sa aking karuwagan, ay piniling maniwala sa mga kasinungalingan, isang pagkakamaling hindi ko nauulitin. Nakatayo lang si Dalisay sa harap ng telebisyon, hindi makagalaw. Ang bote ng tubig ay halos mabitawan niya. Ang ingay ng terminal ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ni Bituin. Ginawa niya iyon. Isinuko niya ang kontratang pinaghirapan niya. Ang kontratang nagtulak sa kanya na itakwil siya. Isinuko niya ito. Para sa kanya. Para sa kanyang karangalan. Isang malalim na pagbabago ang naganap sa loob ni Dalisay. Ang lahat ng sakit at sama ng loob ay biglang natunaw. Napalitan ng isang napakalaking alon ng pag-unawa. Ang pagtakas ay hindi proteksyon. Ang pagtakas ay karuwagan. Ang tunay na paraan para protektahan si Sinag ay hindi ang pagtago mula sa mundo, kundi ang pagharap dito ng buong tapang. Ang pagiging isang halimbawa ng lakas ng loob na maipagmamalaki ng kanyang anak. Binitiwan niya ang kamay ni Sinag. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Sinag, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Hindi na tayo aalis. Uuwi na tayo. Ang biyahe pabalik sa syudad ay ang pinakamabilis na biyahe sa kanyang buhay. Ang bawat kilometro na lumilipas ay nagpapalakas sa kanyang loob. Alam niya kung saan siya pupunta. Ang hangar. Kung saan nagsimula ang lahat. Nang dumating siya, ang malawak na espasyo ay halos walang laman at tahimik. Ngunit sa gitna, sa ilalim ng isang solong ilaw, nakatayo ang Augusta Westland helicopter. At sa tabi nito, nakatayo si Bituin. Nakatalikod ito sa kanya. Nakatingin sa makina na nag-ugnay sa kanilang mga buhay. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Narinig siya nito. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mukha ay pagod. May mga bakas ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit nang makita siya nito, isang pinaghalong gulat, kaluwagan, at isang napakalalim na pag-asa ang sumilay dito. Ang reyna ng himpapawid, nakatayo sa gitna ng kanyang kaharian, ay mukhang isang ordinaryong babae na naghihintay sa pagbabalik ng isang taong nawala. Bumalik ka, bulong nito. Ang boses ay halos hangin na lang, puno ng bigat ng mga salitang hindi pa nila nabibigkas sa nakasaks. Nakatayo sila sa gitna ng malawak na hangar, sa lilim ng helicopter na naging saksi sa simula ng kanilang magulong kwento. Ang hangin sa pagitan nila ay siksik sa mga salitang hindi pa nasasabi, sa mga emosyong matagal nang kinikimkim. Si Bituin ang unang bumasag sa katahimikan. Patawad, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng katapatan. Dalisay, patawarin mo ako. Naging duwag ako. Hinayaan kong lamunin ng takot at nang nakaraan ko ang lahat. Ang ginawa ko sa'yo. Hindi niya matapos ang pangungusap. Ang bigat ng kanyang pagsisisi
ay masyadong mabigat para maging mga salita. Umiling si Dalisay. Lumapit siya. Isang hakbang na nagtanggal sa distansya sa pagitan nila. Wala nang dapat patawarin. Mahinang sabi niya, naiintindihan ko. Pareho tayong may mga multo na tinatakbuhan. Sa pagkakataong iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hangar, ang lahat ng pader na kanilang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Wala ng CEO at piloto. Wala ng reyna at tagapaglinis. 2 tao na lang sila. Parehong may dalang mga sugat na sa wakas ay natagpuan ng isang lugar kung saan maaari silang maging totoo. Ang asawa ko. Nagsimula si Dalisay at sa unang pagkakataon, ang pagbanggit kay Isla ay hindi na nagdala ng sakit, kundi ng isang mapayapang pagtanggap. Namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan. Papunta siya sa akin para sorpresahin ako pagkatapos ng isang delikadong misyon. Sa loob ng maraming taon, sinisi ko ang sarili ko. Sinisi ko ang pagiging piloto ko, kaya tinalikuran ko ang langit. Akala ko, sa pagtatago ko sa lupa, mapoprotektahan ko si Sinang. Ngunit ikaw ang nagpakita sa akin na hindi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Bituin. Ang pagprotekta sa kanya ay hindi ang pagtakas sa mga multo. Ito ay ang pagharap sa mga ito ng buong tapang. Ikaw ang nagturo sa akin noon, Bituin. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Bituin. At ikaw, sabi niya, ang kanyang boses ay isang bulong. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ay wala sa mga kontrata o sa opinyon ng ibang tao. Nasa puso. Mayroon akong kapatid. Si Kuya Miguel. Sinira siya ng presyon mula sa aming ama. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako magiging katulad niya, na magiging matigas ako. Ngunit sa pagiging matigas ko, halos nawala ko ang sarili ko. At ikaw. Hinawakan ni Dalisay ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay isang pangako, isang kanlungan. Tinulungan mo akong mapagtanto, pagpapatuloy niya, na posible palang mahalin si Isla sa aking alaala at mahalin ka sa aking kasalukuyan. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Bituin, ay nagpangiti sa kanya sa gitna ng kanyang mga luha. Isang ngiting totoo, maliwanag, at puno ng pag-ibig sa isang iglap ng inspirasyon ng isang matapang na pag-angkin sa kanilang kwento, isang ideya ang nabuo sa isipan ni Bituin, isang ideyang nakakabaliw, ngunit perpekto. Dahan-dahan siyang bumitaw sa kamay ni Dalisay. At sa harap ng naguguluhang tingin nito, sa gitna ng hangar, kung saan minsan niya itong hinamak, ang reyna ng himpapawid, ang makapangyarihang si Bituin Alcantara, ay dahan-dahang lumuhod sa isang tuhod. Natigilan si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagtataka. Tumingala si Bituin sa kanya. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay mas nagniningning pa kaysa sa mga bituin sa kalangitan. Inulit niya ang mga salitang minsan niyang binitiwan bilang isang insulto, ngunit ngayon ay binibigkas niya bilang isang sagradong panata. Dalisay say Rosario, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Paliparin mo ang helicopter ng buhay ko. At pakasalan mo ako? Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Dalisay. Isang ngiting puno ng saya, pag-unawa, at isang pag-ibig na kayang lampasan ang anumang trahedya. Hindi siya sumagot ng oo. Sa halip, marahil niya itong hinawakan sa magkabilang braso at itinayo. At habang nakatayo na sila ng magkaharap, hinapit niya ito, palapit sa kanya, at ibinigay ang sagot sa paraang mas makapangyarihan pa sa anumang salita. Isang halik. Isang halik na naglalaman ng lahat ng kanilang sakit, lahat ng kanilang paghihintay,
at lahat ng pangako ng isang bagong simula. Isang halik na nagsasabing ang dalawang sirang pakpak ay maaari pa ring matutong lumipad muli basta't sila ay magkasama. Epilogo. Makalipas ang ilang buwan, sa isang maliwanag na hapon, ang parehong Augusta Westland helicopter ay lumilipad ng payapa sa ibabaw ng luntiang kanayunan. Sa loob, si Dalisay ang nasa kontrol. Ang kanyang mga kamay ay matatag at kalmado. Ngunit ngayon, wala nang multo sa kanyang mga mata, tanging kapayapaan. Sa kanyang tabi, sa upuan ng co-pilot, ay si Bituin. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kamay ni Dalisay. Wala na ang CEO. Wala na ang Reyna. Si Bituin na lang. At sa likuran, nakadungaw sa bintana, ay si Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha sa mundong nasa ilalim nila. "Tatay, ang ganda!" sigaw niya. "Oo, anak," sagot ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Bituin. "Napakaganda. Hindi ito isang biyahe para sa isang kontrata. Hindi ito isang pagtakas. Ito ay isang paglalakbay lamang. Isang pamilya na lumilipad ng magkakasama, hindi para pumunta sa isang partikular na destinasyon, kundi para lang tamasahin ang paglipad. Palipad patungo sa pagsikat ng araw. Palipad patungo sa kanilang bagong simula." At dito nagtatapos ang kwento ni na Bituin at Dalisay. Isang taos-pusong pasasalamat. Mga minamahal kong kaibigan at tagapakinig, sa muli ninyong pagsama sa akin sa isa na namang paglalakbay ng puso. Mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali ng kanilang kwento, naramdaman ko ang inyong presensya at yun po ang nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi ko maiwasang madala sa mundo ni Bituin at Dalisay. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Dalisay sa bawat alaala ng kanyang nakaraan, at naramdaman ko rin ang pader na itinayo ni Bituin sa paligid ng kanyang puso para protektahan ang sarili. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paalala sa akin na bawat isa sa atin, anuman ang estado sa buhay, ay may dalang mga pasanin at mga pangarap. Sana po, sa pamamagitan ng kanilang paglalakbay, napulutan natin ang aral na ang pag-ibig ay isang makapangyarihang gamot na kayang hilumin ang pinakamalalim na sugat, na ang tunay na pagpapatawad hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili, ang siyang susi sa isang tunay na malayang bukas. At higit sa lahat, na laging may pag-asa at laging may pangalawang pagkakataon para sa mga pusong handang muling sumubok at magmahal. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa comment section. Sa ibaba ang inyong mga saloobin. Ang bawat komento ninyo ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po.